The rooting season of a leader. Kitang tanang mga tao nga niagi repentance, niagi og conversion, niagi sa ilahang turning point, kailangan mo agi usab sa usa ka rooting season. Say pasabutan ng rooting unsa na sa Bisaya igsuon, makaugat ka sa imuhang pagtuo. Kailangan ka makaugat igsuon sa imuhang pagtuo. Kay kung dili ka makaugat, mapariha ka sa giingon ni Jesus sa iyang parable nga naay mga liso nga gilabay sa dalan pero taphaw kaayo wa gyud naka-penetrate ang word sa Ginoo o gituka rasad sa uwak igsuon ug ang uwak dito bird, ang langgam dito kay ang demonyo. So ayaw gyud allow sa imong kinabuhi igsoon nga di ka makaugat. Kay kung di ka makaugat, tanang natun-an nimo, tanang na-receive nimo gikan sa SOGMC nga bulawanon kaayo, na-receive nimo gikan sa Ginoo, pinaagi ani nga simbahan. Mabaliwala lang igsoon. Mura kag maamnesya. Murag wala ka gitudluan. Mura kag wala giwalihan sa gospel. So importante kaayo nga as a Christian, makaroot yug ka, makaugat yug ka. So what to expect in your rooting season? What are the expectation? Unsay mahitabo sa imo igsoon pag nakaugat na ka as Christian? Mo ni, ingon ni Jesus sa John 15:3-8, you have already been pruned and purified by the message I have given you, and this was your turning point. So unsa iyang next giingon? Unsa giingon ni Jesus next? Remain in me. Asa mag-remain? Kay Jesus. Amen? After sa imong turning point, ang giingon ni Jesus, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed or removed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine. Jesus is the vine. You are the branches, naka-attached ta sa vine. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen to that. Apart from God, we cannot do anything. We cannot be successful in our Christian walk. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Oh, pag di ka magpabilin kay Jesus, mahimong useless ang mong kinabuhi. No, ma-wither, pasabot mo sanga nga malaya. O walay gamit igsuon, ingana gyud ang pagka-describe ni Jesus, no? Mga tao nga giwalihan pero dili mo remain sa Ginoo. Mahimong useless ug mahimong murag sanga nga patay ug walay gamit. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Mao ni dapat mahitabo sa imo igsoon after your turning point. So sa ginaingon sa word in John 15:3-8, what to expect in your rooting season? And we discovered, brothers and sisters, that when you are rooted in Christ, you will steadily remain in Christ. You will steadily remain in Him. Mao ni ang moment nga makaingon ka igsoon, kasabot na jud ko, this is it. Mauna ni ang kinabuhi nga ako ang panindigan. Ug makaingon ka nga, this is my best life now. Dili tong gipanalanginan kag perting daghanang kwarta, gipadato ka sa Ginoo. Dili to mao imong best life now. Sa diyang nakaugat ka kay Kristo igsoon, maka-exclaim ka, makasagit ka, this is my best life now. Ug tungod kay mao man na imo ang best life, dili na gyud mo ikambyo masig unsa igsoon. With all your mind, with all your heart, with all your soul, they are united, decided kay kaigsoon nga mao na ni ang tinuod nga life, tinuod nga kinabuhi nga imuhang pilion. So meaning to say, pag ingon anay mong mindsetting, mawala na lang tanan, ibit nimo ang emotion nimo, nga mo distract sa imo sa pag-serve, pagpabilin sa Ginoo, ibit nimo, pildihon nimo tanan igsoon.
kay mawala na lang tanan, ayaw lang yun si Jesus, kay na-discover nimo nga siya lang yun ang tinuod nga life. Pagingon-ana na mo ang conviction igsoon, nakaugat na ka diha kang Kristo. Og tungod kay nakaugat na ka, nakaangkla ka igsoon, nakagunit gyud ka sa vine, naturally, you will generate good works that brings God great glory. You will generate good works that brings God great glory. Natural na lang sa imuha igsuon ug mubuhat og mga maayong butang. Dili ka kailangan pugson. Dili kailangan ma-stress imuhang leader. No, sa mga tao nga nakaugat, tinuod nga nakaugat din kang Kristo, ang mga pastor, ang mga leaders kay dili ma-stress o kinonvince, dili makapoy o kinonvince nga mo serve sa Ginoo. Kay pag tinuod nga nakaugat kay igsoon, natural sa imuhang heart outflow. Mubuhat yung kag maayong butang, good works para sa kahimayaan sa Ginoo. Ganahan ka mo simba. Ganahan ka mo ampo. Ganahan ka mo serve. Lakay pakabana ngadto sa uban. Ug labaw sa tanan, dili nimo ikaulaw nga Christian ka. Dili nimo ikaulaw igsuon nga follower ka ni Jesus. Then it's very important nga makaugat kita nga naa sa Ginoo. And you will be absolutely reliant to God. Mao ni attitude sa mga nakaugat kang Kristo igsoon. You will be absolutely reliant to God. Wala jud kay pagduha-duha nga mosalig sa Ginoo. Maski dili nimo siya makita, convince gyud ka nga naramdaman nimo ang iyang presensya sa imong kinabuhi. Masi unsa pay kuso-kuso sa kalibutan, unsa pay kuso-kuso sa kalisdanan sa kinabuhi igsuon, you are 100% and more than 100% salig jud ka sa Ginoo. Og nindot kay igsoon ang status, amazing kay ang status sa mga Kristohanon nga nakapenetrate na gyud sila dinha sa Ginoo. Dili na sila basta-basta shaken, mamatarog sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Tanang desisyon nila, tanang pagabuhaton nila, nagilabot ang Ginoo. Dili sila magbuot-buot sa ilang kinabuhi kay ilahang total reliance naman sa Ginoo igsoon. Og kung naay panahon nga ilang mapag-ampo kay tubagon sa Ginoo, praise the Lord. Pero kung naapoy mga takna panahon nga silent ang Ginoo, dili tubagon ang ilahang pag-ampo, ang ilahang mentality, ang Ginoo ang nakabalo, siya'y mag-igo sa tanan, kay siya'y nakabalo sa ako ang kinabuhi. That kind of heart, brothers and sisters. Ginaingon sa John 15:3-8, being rooted in Christ. That is why today, I really declare, tanang naminaw ko na apil sa online, taga So Global, katong mga nagpaugat din na sa So Global, nga wag yun ni Bia, no, Sister Pinky, until now, katong mga taga Cagayan, taga Iloilo, mas kignalang mo sa online. Grabe, kung unsang espiritu sa Ginoo nga naa dinhi, nadawatan usab ninyo. Wala 50% lang itong mga taga online. Kita dinhi 100%. Ang anointing sa Ginoo, sila 50 wala. Kung unsay nadawatan nato dire mausay nadawatan nila. Masigna lang sila sa online, pwede sila mahimong rooted dinha sa Ginoo kay espiritu na siya sa Ginoo igsoon. So kung tanaw nimo sa imong kaugalingon, gi-reveal ni Lord ang iyang sarili sa imuha, na naka sa imong turning point, then brothers and sisters, work out in your life nga mahimo sad kang rooted dinha sa imong pagtuo. So last time, in our preaching last Sunday, ato ang studyuhan ang kinabuhi ni Apostle Paul. Nindot jud kaayo siya nga studyuhan igsoon. Kay di ba ni-claim si Apostle, niingon sa Apostle Paul nga siya ang least sa mga apostles, pero kabalo ba mo gi-declare sa Britannica no nga of all Christian leaders, si Apostle Paul ang pinaka-influential. Tungod sa iyaha igsoon, siya ang gigamit sa Ginoo nga ma-open widely ang Christianity even to us ng mga Gentiles.
siya ang pinaka, the greatest, declare, the greatest apostle, leader of Christian faith. So, nindot kayo, nga kanang subayo nato ang iyang kinabuhi. O kung unsa iyang gibuhat, buhaton sa nato. Amen? So, these are the important lessons from the rooting season of Apostle Paul. So, after siya na turning point, nag-turning point sa Apostle Paul, after niya na-convert, napo day siya rooting season. Oh, unsay nahitabo next kay Apostle Paul? So mao na ato ang sutaon karon ug ato ang sundugon mga igsoon. So important lesson from the rooting season of Apostle Paul. Makita na siya sa Acts 9:19 to 31. First, gibuhat ni Apostle Paul nga kailangan subayon nato. Atong matun-an sa iyang kinabuhi igsoon that intact relationship with your co-believers is vital. Again, intact relationship with your co-believers is vital. In Acts 9:19 to 20, Saul stayed with the believers in Damascus for a few days, and immediately he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, "He is indeed the Son of God." No? Gipadaygan sa Ginoo. Grabe ang revelation ni Jesus sa iya. Personally, na-meet yun niya si Jesus, pero wala ni niya giskip nga part igsoon. Nga mo-build siya ug maayo. Mo-build siya ug maayo nga relasyon sa iyahang mga igsoon dinha sa pagtuo. Ngano importante kay igsoon? Nga intact ang imuhang relasyon sa imong mga igsoon sulod sa simbahan. Because loving God and loving your brothers and sisters go together. Okay? Loving God and loving your brothers and sisters go together. Yes, we believe nga pag moadto ta sa church, our only motivation to worship the Lord. Pero dili ta pwede mo ingon igsuon, Lord, ikaw lang gid ako ang love. Ikaw ra gyud. Ikaw ra gyud ako ang tumo nga niadto ko dinhi sa Soul GMC. Kani ako mga katapad dinhi, ay ambot ani nila. Dili pwede igsuon. Dili ka pwede miingon nga nahigugma ka sa Ginoo pero wala kay gugma sa imong mga kaigsuonan. Natay sample ana. Amazing na amaze me na agi mi nga na amaze me sa iyaha kay committed kaayo mo buhat sa mga buluhaton sa simbahan. Most of the time, kay perfect yun iyang devotional. Pag nakai-instruct sa iya, kay mutuman yun siya. Active yun kaayo siya. Wala siya absent sa prayer and intercession. Naka-award pa gani, sa kagrabe, no? Wala yung absent sa Sunday service. Makaingon yung ka as pastor, malipay yung ka. Magtanaw. Kuyawan yung bataw, amazing yung kayo. Devoted yung kayo sa bulaton sa simbahan. O isalay nakaapans, igsoon. O siya pakialam sa mga tao sa iyang palibot. Lone Ranger kayo siya. Kapila na ing nangadong, pakipag-friend sa duguban. Kaya walay lang importante sa iyaha, ang iyaha lang pastor. Magduda na gani ka usahay. Basig mailugan ta din ha? Love life ha? Grabe naman kayo. No? Walay lang importante sa iyaha, kundi ang pastor lang. O sa diyang nakaminyo siya, nadungagag isa. Grabe makaserve. Perfect yung attendance. Devotional. Pero tingala ka. Nayabo. Dito. Ang apan niya, ikson nga, wa niya gi-mind ba? Kapila na ingni, nga kailangan makipag-friend ka sa ubang tao. I-extend mo mong sarili. Dili pwede ingon anak ka. Nga, feeling ni mo love ni mo si God and then ni mo mga brothers and sisters kay dili ni mo love kang giingon sa Ginoo. Love one another as I have loved you. Diba? Nya karon kay mapildi man gid siya kay di man gid niya makaya, di man gid niya ma-defeat iyang kaugalingon kay pag naa siya makit-an mga weaknesses sa ubang tao. Mas gamay lang good. Kay ma-turn off dayon siya. So ang iyang pinaka-friend, ang pastor yun. Kay mao'y murag pinaka-perfect sa church kung mo na basis. Perfection. Mo nang makaingon ka, sa mo na siya, eh. Giantos gani sa ubang tao, iyang pagkawalay pakialam sa uban. Siya, di man siya mag-effort nga mo extend sa iyang pagsabot, heart, nga to sa ubang tao. It can't be, brothers and sisters, it can't be that you will just love God
and your brothers and sisters, you don't love them. It should go together. And you cannot truth in faith only by yourself. You cannot truth in faith only by yourself. Kasi Apostle Paul igsuon, gipadaygan siya, grabing revelasyon sa iya. Pwede man unta, di ba? Oh, feeling na kayo niya nga na siya superpowers. Oh, mag-mission siya isa. Oh, grabe good, amazing good kayo. Na, mga Christian pa na karon, wala na. Oh, gipadaygan sa Ginoo, kalit lang kalami. Di naman agad kay ma-feel nila nga dili ta mga highly spiritual. Oh, naman may mga dagha ubay-ubay man among mga na-encounter ana. Gipa-vision daw sa Ginoo. Na-encounter nila ang revelasyon sa Ginoo. Di man biblical ang ending nila, oy, di man biblical ang result sa ilaha. Oh, ang taas naman kay ilahang pananaw. Nga ubang mga Kristohanon nga walay special revelation kay murag nothing sa ilahang pananaw. And then mag-mission na dito sa bukid. Di na mananghid, masyak na lang ta, tuwa na dito. Apil pastor, di na mananghid. Kay feeling kayo, mga highly spiritual na kayo, pero si Apostle Paul, brothers and sisters, wala na niya gibuhat. Ni adto sa iyod siya, sa iyang mga kaigsuunan. O kang grabe ha, ang nag-introduce sa iyaha, ang son of encouragement, si Barnabas, ngadto sa mga katawhan, sa mga Christians. No? Pwede mo ta siyang moingon nga, oy, hello, bago na ko ha, di na ko mamatay tao. Oh. Kay feeling kayo niya ba kay nagpadaygod ang Ginoo sa iyaha. Pero dili ingon ana ang gibuhat ni Apostle Paul igsuon. Sa iyang journey, giapil gyud niya iyang mga brothers and sisters. Kay fix kay ang word sa Ginoo. Wala gihatag sa Ginoo tanang gasa niya sa usa lang ka tawo, isa ka bundakan. Nya mura na kag mag super saiyan. Kay naa na sa imong tanan, missionary na ka, apostle pa ka, evangelist pa ka, prophet pa gyud ka, grabe. Oh, apili ha nga cleaners ka. Kay basig katulang pinakaastig imuhang pamilion ba, pero pag mulimpyo sa church kay wala na na-exist. Nga apila tanan manglimpyo, mag-worship team pug ka. Grabe sige. Walay ing ana nga gihanok tanan sa Ginoo sa isa ka tawo. So unsay pasabot ana igsuon? Para maka-function kag tarong sa imong gift, kailangan nimong tabang gift gikan sa ubang tao. Ang gift nila, ang gift niya, ang gift nako, ang gift nimo, magkahiusat ang tanan, makaserve tag pag-ayo sa Ginoo. Mao nang dili gyud ka karut tinud-anay kung walay ubang tao sa imong kinabuhi, sa imong Christian journey. And your relationship with your brothers and sisters can tell if you truly are a changed person. Your relationship with your brothers and sisters can tell if you truly are a changed person. Katong gikwento na ko ganina, nawala gyud sa pagtuo. Sa dihang nawala siya sa pagtuo, wala gyud hold, walay attachment, walay hold sa iyaha, iyang brothers and sisters. Kaya wala man siya masyaran sa iyang ipangbati. Nakaminyo tuod siya, pero iyang naminyoan na apoy character problem, troublemaker kaayo sulod sa simbahan. Siya, wala pakialam sa uban, nakaminyo og troublemaker, grabe yun. Mura jug earthquake ang mahitabo. Apil pastor lagi madamay. Oh. So lisod kay na siya igsuon, nga Christianity. Oh. Nga wala kay masyaran. Walay nakabalukin sakat. 2 years na ka, lampas 1 year na ka. Pag mangutana kami ni pastor, nagpangutana sa mga tao din nga makita na mo, kinsa na siya? Kana ganing kuan, kanang gwapa gani. Ikaw dito. Kanang gwapa gani nga kada Domingo kay magsigig suot og red. Mana naman kisa siya. Nyamingon nimo mga igsoon dinhi sa ministry. Asa ato kinsa na siya, pastora? Wala may kailangan niya. Kanang gudo kana ba? Ay kana pastora kana siya, masiun saon mo storyaan niya, di gyud motubag. Oh, murag amang man siya na siya pastora. Kay dili man gyud na siya motubag. Oh, di gyud siya mapakabana, ana, di gyud siya masiun saon na gyud mag-effort, wala lang gyud siya. Oh, dili na pwede igsuon. Because we are preaching the gospel here. Kung nitalab na sa imo ang gospel, ma-realize nimo that you should love, extend yourself to other people. Amen? Kay dili ka pwede, moingon igsuon nga, only God knows my heart, ayoko ninyo i-judge. Yes, tinuod mo na, only God knows your heart, pero ang kabag-uhan igsuon, evident na,
magunita na, makita na. Ug imong mga brothers and sisters, makaingon sila, makatestify sila igsoon kung tinuod bagyod nga nabag-o ka. Dili mo ingon ang Ginoo sa amo, pastor, nabag-o na siya. Directly mo ingon ang Ginoo sa amo, makuratan ko, mo ba? Mugamit. Mugamit ang Ginoo mga tao kanang mga tao sa imong palibot, gamiton na sila sa Ginoo nga witness. Witness igsoon nga tinuod yun nga nabag-o ka hinagi sa pulong sa Ginoo. So intact relationship with your co-believers is vital. So right now, lingay mo katupad, I love you with the love of the Lord. Sa likod, I love you with the love of the Lord. Kailangan na nimo buhaton. Kay mo na isugo sa Ginoo. Maskin pag nakuratan ka karon, ingnog yun, I love you with the love of the Lord. Kani pong mga minyo, paglingi-lingi sa mo sa ka, inyong palibot, no? Inyong asawa, I love you with the love of kalbalo naman na sila, oy. Ubang tao sad, na? And next, brothers and sisters, sa next sa gibuhat ni Apostle Paul sa tumatunan sa yaha, mo niyang ginatudlo sa ato, conviction about your faith should get stronger. Conviction about your faith should get stronger. In Acts 9:22-25, Saul's preaching became more and more powerful, and the Jews in Damascus couldn't refute his proof that Jesus was indeed the Messiah. After a while, some of the Jews plotted together to kill him. Bilog ang mundo, no? Sa sugod siya nagpapatay. Karon siya na ipatyon. Grabe, kalibog ba sa life? Bilog ang mundo. They were watching for him day and night at the city gate so they could murder him. But Saul was told about their plots. So may na lang na yung mga marites, ningon. Kasibat si Paul. So during the night, some of the other believers lowered him in a large basket, grabe sa klap, through an opening in the city wall. Grabe no, imagine mo yung kagalingon na mo patay sa imo ha. Gisakay na lang ka sa basket, tapos gibaba din na sa esbar. Pagbaba ni mo, na-shoot ka sa gulayan nga lata. Lawayan ni mo gnaong, oy. Grabe no, di lalim ang nagian gyud mo. Mo nang kaingon si Apostle Paul nga murag dawat gid niya tanan iyang suffering. Nung murag kanang bayad sa iyang mga sala, murag ingana ba. Pero dili man to bayad sa iyang mga sala kay masigwa pa niya gipa-murder ang mga Christian. Mao jud na mahitabo during ato nga time, no? Di lang si Apostle Paul ang nakatilaw gyud ingon ana nga gukdon, pamatyon sa mga Roman soldiers. So nagkataon lang gyud nga ingon ana nahitabo after nagipapatay ang mga Christian, siya na sa gigukod para patyon. Our faith, brothers and sisters, the declaration of our faith that we are Christians and we are believers of Jesus Christ, dapat magkakusgan ng magkakusgan. Dili pwede magkapatay, magkaluya ng magkapatay ng magkaluya ng magkaluya. Magkakusgan ng magkakusgan, igsoon, ato ang declaration sa ato ang pagtuo. Kung sa'y mahitabo, igsoon, when the conviction about your faith get stronger every day, morning mahitabo, igsoon, you will undoubtedly preach the gospel according to the example of Apostle Paul. You will undoubtedly preach the gospel. Nga naman, igsoon, the more ka magkadugay sa imuhang pagtuo, the more mahimong tataw sa imuha, klaro, the more mahimong tinuod sa imuha ang existence sa Ginoo. Kay the more ka magkadugay, magkadaghan imong experience sa reality sa Ginoo. Magkadaghan ang imong experience sa goodness sa Ginoo, brothers and sisters. Umunang di gyud mapalong. Kay 30 years ka Christian, pasabot 30 years na nimo nahimamat ang goodness ug ang pagkatinuod sa Ginoo igsuon. Mo nang wala nagi-doubt. Wala nagi-doubt. Makigstorya kag mga tao, mo share ka about kay Jesus. Wala gyud pagduha-duha. Kay taas na kaayo ang panahon, taas na sad kay ang panahon na napamatud-an nimo nga tinuod gyud ang Ginoo igsuon. Og nakita nimo nga daghan ng mga tao nga makatestify nga tinuod gyud ang Ginoo, kay dili lang ikaw ang naapektuhan sa gahom sa Ginoo,
Mga tao, every now and then, life camp. Every batch sa life camp, makita nimo nga makaluwas gyud ang Ginoo. Maski pag nag-backslide na sila, dili nimo i-count ang ilahang pag-backslide, kay choice naman na nila. Pero katong moment nga ni-appeal sila sa life camp, pariwara ka ilang life, then ni-appeal sila sa life camp, nabago sila sa pulong sa Ginoo, mautoy gunitan nimo igsuon. Bisan pa lang sa life camp, brothers and sisters, mapamatud-an na nimo nga tinuod yun ang Ginoo. So pag mag-preach ka, wala gyud pagduha-duha. And you will boldly preach Jesus as the only Savior to anybody. Sure na gyud kay kaigsuon. Kay taod-taod na ka nga Christian. Pero di gyud mo malimtan kung unsa ka hapit na disgrasya. Sa kung pasabot nga disgrasya, na disgrasya ngadto sa impyerno. Makaingon ko ana, kay experience kung hapit ko namatay. Hapit ko namatay, nagbula-bula na akong baba, nagsulirap na ako ang mata, naka-experience ko. O ang naingon lang na ako nga words, nga na alive ko yung nabuhi ko, God, nisyagit ko, God. Hapit ko namatay, naka-experience ko na, nagbula-bula ako ang baba, nisulirap na akong mata, na-feel na yun ako nga near death na yun siya. O naingon ko word nga, God, ni anak ko na buhi ko, igsuon. Dili ka may mong over-familiar sa gospel, maging over-familiar sa Ginoo. Amen? Tungod kay, fresh pa kayo sa imuha. Atong moment nga hapit yung ka na impyerno, may na lang na si Jesus, nagluwas sa imuha. So maunang, makigstorya ka, bisan kinsa, Muslim, Buddhist. Dili yung ka moingon nga, kanang kuan, mampod. Kana inyong gituhan, kay pwede na pod. Sure ba ka nga si Jesus ang makaluwas lang, siya lang makaluwas. O, niyang niingon kay Muslim. O, di ikaw alanganin pa, na, mangalot-kalot ba? Nang kuan, pwede rasad ka ng imong pagtuo, pwede raman po. Magkita-kita raman ta sa unahan, yun siguro ani. Dili yun anay igsoon. The more ka nagkadugay, nagkataod-taod sa imong pagtuo, the more ka convince nga si Jesus lang yun ang makaluwas, ug boldly na nimo ingon, bisan kinsa pa na sila, kay fresh kay sa imuha, nga naay Jesus, nagluwas sa imuha. And you will become unstoppable, like Apostle Paul, after ato, katong gilower siya sa basket, na wag yun natagam. No, ban pa na, magtago-tago na, kuan sa ta, pitikmingaw sa taha, kay basig madayunan na gitaan ni ron. Gipadala siya sa Tarsus, sa ilang lugar. Hala, padayon nga mo siya gwali dito. Oh, padayon nga mo siya gwali. Wag yun nagpapiog. When you are rooted in the Lord, brothers and sisters, di ka mapiog. Mama ni mo moingon, ayog simba ha, ayog simba. Di takatagag pamasahe. Di ang tubag sa taong nakaroot na yun sa pagtuo. Manarbaho di ay ko, para na ako'y pamasahe. Hala yun. Fight for your faith. Unstoppable jud ka. Masin pag nagsakit imuhang dughan. Karon na moment sa imuhang life, dili kay ka-happy. Ambot mo sa netabo sa imuhang anong dili kay ka-happy. Basi unya ma-happy na ka unyang hapon sa sports fest. No? Kasi naka sa status karon nga dili ka-happy, you are unstoppable. Di ka papildi ana. Imong emosyon din kag isa bayag yun. No, based sa mga experiences o mga nakita, isa yun sa kapildihan sa usa ka Christian, emosyon. Mo nang tan-aw nimo, pildi ka sa imong emosyon, i-treat imong emosyon nga murag si Satan. I-cast out. Emotion, Jesus name, I command you to go. Wala na, yun mo. Di ko papildi nimo. Mangingilag kang dako. Na yun ka. Because you are unstoppable, wala any reason. Once you are rooted, wala any reason nga makapalayo sa imo sa kamot sa Ginoo. And the last thing, nga nahitabo kay Apostle Paul, nga ato ang ma-learn from his rooting season, brothers and sisters, is that you should become a great blessing to the church of God. Amen? When you are rooted in Christ, you will become a great blessing to the church of God. And in Acts 9:31, the church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord.
And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Si Apostle Paul, nga kikadlukan sa una, mangurog ang mga tao, karon gigamit na sa Ginoo, nga ang mga tao mangurog para sa Ginoo. Nagamit siya sa Ginoo, nga makaila pa ang mga tao. Kinsa yun si Lord? Kaya si Apostle Paul manggod ang naka-explain sa nature sa Ginoo. Pag gusto ka makasabot unsa ang Christian faith, ang teaching yun ni Apostle Paul, ang imuhang basahon, kay gi-explain yun niya dito tanan. Apil ko si Apostle Peter nakaingon, lisod kay sabton. Lisod kay sabton ang mga pagpanudlo ni Apostle Paul. Kay saya man yun gi-reveal sa Ginoo ang explanation sa Christianity o ang nature sa Ginoo. Ang tao nga gikahadlukan karon, no? Imagine mo? Tao nga gikahadlukan sa una, igamit na sa Ginoo para mas mapaduol pa ang mga katawhan ng mga tao sa Ginoo. And you will become a great blessing to the church. Masing pagdili ka apostle igsoon sa may mga titulo diha, ordinary ka nga tao, simple lang imuhang kinabuhi. Please, ayaw na siya i-underestimate. Kay kitang tanan, mahimutang blessing sa simbahan sa Ginoo. You will become a great blessing to the church of God because many will be inspired by your testimony. Many will be inspired by your testimony. So, dili kailangan kuyaw imo ang testimony. Masig unsa ka simple mo na nagaingon mi dinhi, you should open your mouth. Masig unsa pa imo ang reason nga na-convert ka into Christianity. Masig unsa pa ka simple, dili pareha sa uban ka magical o ka overwhelming. We ask you to open your mouth. Kay one of these people moabot sa ministry, magamit ay mo ang testimony nga ma-inspire sila igsuon. Kayo sahay manggod, pag ordinary lang kaya to ang testimony, pag ordinary lang kaayo ito ang life gani, dili kita mag-mind nga mo share ba sa ato ang testimony. Normal lang pud kay ang tanan. O ay, kuan ra man kayo simple lang man kayo ako ang nahitabo sa ko ang Christian walk. Naadto ko sa SOGMC kay na ako'y crush. Pagabot dito, may nahitabo, nadayunan na lang jud ko. Ingana lang jud ba? Unya daghan day, wala ka balo. Daghan day mga tao nga parehas sa imuha. Nga pwede di ay magamit any reason nga madala sila sa Ginoo. Ang ending nimo, nahimo jud kang rooted in Christ. Simple lang kay imong testimony. Simple lang kaayo. Pero nahimo kang tinuod dinha sa Ginoo. Katong mga tao nga pareha sa imuha, makaingon sa sila, ay, mas hindi ingon ana ang sugod. Pwede di mahimong tinuod dinha sa Ginoo. Tawhanon ang motivation, pero sa diyang naigo sa pulong sa Ginoo, pwede di ay mahimong tinuod. Nanat katong mga tao nga sira kayo kinabuhi. O dili maka-proud ka sa kasira sa imong life. Pero dili nimo pwede i-shut imong mouth. Kay na mga tao nga feeling nila hopeless na kay sila. Hopeless na kay sila sa kadaot sa ilang kinabuhi. Ang uban ganin mo ingon sa mga di na ko ma-share ang ako ang life tungod kay di gyud siya makaon even sa iro ang iladang nabuhat. Di daw makaon. Apil iro, di daw makaon ang ilahang nahimong life. So, wala lang na sila nag-inusara. Daghan na sila nga mga tao nga feeling nila ilang life dili madawat sa uban. So kani mga tao nga sira kay kinabuhi mo testify magpamatuod nga ang Ginoo sa kamot sa Ginoo napay paglaom kani sila makadawat og paglaom igsuon. And you will become a living proof of the redemptive power of God. Pinagi sa imong kinabuhi igsuon, makaingon sila, tinod yun ang Ginoo, makausab yun siya ang kinabuhi. Tanaw sila sa imong kinabuhi. Like Apostle Paul, sa una, mamamatay tao, karon na-inspire sila, ngayon anak kadautan, na padi ay paglaom. So na imong great blessing.
sa tibuok Christianity, mas naging active ang mga tao sa ilahang faith. Mao na ilang receive kay Apostle Paul. Nawala ilang fear sa iyaha o tungod sa iyahang aggression sa gospel, sila sad nahimong aggressive sa gospel. So ikaw nga gibago sa Ginoo, imong life kaniadto kay di gyud madrawing, pero sa diyang naluwas ka, nahimo kang aggressive for the Lord. Di mga tao sa imong palibot, mahimo sang aggressive for the Lord. Apil ang mga buutan. Kamingon man ang mga buutan. Kuyawan, no? Gamanan jud kay ang Ginoo, nakaya gyud kanyang bag-o. Amazing. Apil mga buutan, ma-amaze sila. Oh, kung buutan nakadaan, musamot pa gyud kag kabuutan. O ang mga tao nga feeling nila luwas sila kay buutan sila, minagi sa imong life ma-awaken sila. Nga dili tungod sa ilang kabuutan, maluwas sila. Tungod lang gyud kang Kristo. And when God change you, He is going to use you for His glory. When God change you, He is going to use you for His glory. Timanin ni brothers and sisters, walay bisan isa diri nga walay pulos. Walay gamit sa Ginoo. Kay walay usabon ang Ginoo. Wala siya tao nga pansinon nga wala lang sa iyaha. Nga after niya gipansin, after niya giluwas, walay purpose ang kinabuhi. Wala na sa vocabulary sa Ginoo igsoon. So kung until now, insecure gihapon ka nga pagka-Christian, after your turning point, kay insecure gihapon ka ika, please, be rooted in the Lord. Change your mentality. Kay wala gitawag ang Ginoo, wala giluwas ang Ginoo, wala gipansin ang Ginoo. Gidala ka niya sa iyang simbahan, pasabot nakita ka sa Ginoo. So naay gamit ang imuhang kinabuhi. Ang imuha lang buhaton, give up your insecurities. Mga human mentality, mga carnal nga mentality, igsuon, embrace nga naadyo kay tawag nga na sa Ginoo. So right now, brothers and sisters, I encourage you, sabon akong ingon, mawala na lang ang tanan, ayaw lang yun ang Ginoo. Ayaw yung biya sa Ginoo, kay mauna gid ni ang tinuod nga kinabangtod sa mamatay ka. Mauna gid ni ang tinuod nga kinabuhi. So kung nakay mga distractions na ay mubira sa imuha, nga mubalik sa kalaglagan, resist it, brothers and sisters. Sukol gyud, kay kabalo ka, kung mubiya ka kay Jesus, dili relihiyon imong gibiyaan, dili simbahan ang imong gibiyaan. Kabalo ka, unsa imong gibiyaan? Gibiyaan nimo ang somebody nga nagmugna sa imuha. Nakaila sa imuha. Kinsa og unsa ka. Pero sa dihang, maski kabalo siya, kung kinsa og unsa ka, kabalo siya sa imuhang past, kabalo siya, unsa kang ngilngig ang imuhang past, unsa imong mga nabuhat sa past, gidawat gihapon kaniya. Mao na ang somebody nga imong biyaan. Ug labaw sa tanan, biyaan nimo ang somebody nga maoray paglaom nimo for eternal life. Nga maoray makaluwas sa imuha, brothers and sisters. Dili relihiyon, dili simbahan ang imong biyaan pag mobiya ka kang Kristo. Biyaan nimo ang somebody nga maoray paglaom nimo for eternal life. Maoray makaluwas sa imuha, sa imuhang kalag, gikan sa kalaglagan. So unsa akong pasabot, ayog yung biyae, imong pagtuo kang Kristo. Kailangan magkalalom, makaugat, imong pagtuo kang Kristo. Word to remember, being rooted in Christ is when you have completely decided that you have no other life anymore apart from Him. You have already placed everything in God's hands because you are convinced that only Him can give you real life. Amen? Right now, let's pray.